Anong gagawin mo kung may nagpayo sa'yo na kapag nabastos ka o nahipuan ka, tumahimik ka na lang, tumahimik ka na lang, tumahimik ka na lang? Sabi ko kay sabi ko, kung minanyak ka man ni mong isumbong, huwag mong iputulpo. Kasi alam mo na ang tao, marunong mag-isip. Pag nahipuan ka man ni halikan ka, tahimik ka lang kahit magkahiwalay na kayo. Kasi masisira ka, ikaw masisira dyan, hindi naman kami. Recently kasi may mga lumalabas sa social media tungkol sa mga content creators na nagpapayo sa mga kababaihan na kung nahipuan man lang sila ng isang lalaki, huwag na lang daw nilang isumbong. Kung minanyak ka man ni Jomar, huwag mong isumbong. Ang dahilan niya, baka masira lang yung tao. Kasi masisira ka, ikaw masisira dyan, hindi naman kami. Tara, pag-usapan natin. Well, let's be clear about this. This is a textbook definition of victim blaming and even silencing the victim. Kapag sinasabi natin na sa isang tao, manahimik ka na lang, kahit may hindi magandang nangyari sa kanyang katawan, ginagawa natin normal ang non-consensual physical contact or pambabastos. Isipin nyo to, may tatlong konsepto kung bakit napakadelikado ang mga ganitong pag-iisip. Una, enabler ng harassment. Ang paghipo ng walang paghintulot ay pambabastos. Kapag sinabi mong huwag magsumbong, binibigyan mo ng proteksyon at lakas ng loob ang gumawa ng mali, habang ang biktima naman, pinagmumukha mong may kasalanan. Pangalawa, may batas tayo laban dito. Sabi nga ni attorney, sa ilalim ng Safe Space Act or RA 11313, or tawag dito ay Bawal Bastos Law. Protektado ang bawat Pilipino laban sa anumang uri ng sexual harassment. Ang pagpapatahimik sa biktima ay isang kontra sa layunin ng batas na ito. Pangatlo, baluktot na hiya. Pag nahipuan ka man ni halikan ka, tahimik ka lang kahit magkahiwalay na kayo. Kasi masisira ka, ikaw masisira dyan, hindi naman kami. Bakit siya matatakot na masisira siya? Dapat mahiya at managot sa batas ang taong nambastos, hindi ang taong nabastos. Hindi dapat natin gawing normal ang mga ganitong ugali. Hindi rin dapat tayo manahimik na unti-unting nararanasan ng mga Pilipino ang ganitong uri ng harassment. Sa bawat oras na may nagsasalita para sa kanilang karapatan, mas nagiging ligtas ang ating bansa. Ako bilang doktor, nakikita ko ang mga pasyenteng minsan nahihirapan magsalita. Pinupuntahan ka pa, nakikita mo silang walang malapitan kasi natatakot sila. Let us not normalize this. Huwag tayong maging enabler sa mga ganitong uring tao. For the parents, protect your children. For the women, protect your rights. Kung nabastos ka, ipagbigay alam. Kung may nakita kayong nabastos, isumbong natin, huwag nating konsintihin. Yun lang naman.